Muli po pagbati ng isang mapagpalang hapon sa inyo, aking mga kapatid, kay Kristo, maging sa aming mga bisita, mga kaibigan na kasama namin ngayong hapon dito sa aming bulwagan, maging ang mga nakatunghay sa aming Facebook live stream. Tayo ay nasa ikatlong linggo na ng buwan na Setyembre at kaninang umaga, nabanggit ko na sa araw na ito ay ginugunita ang ika-53rd anniversary ng pagdideklara ng martial law dito sa ating bansa. Ito ay napakalungkot na kasaysayan, isang madilim na kasaysayan ng ating bansa na ating pinagdaanan dahil sa mga hindi magagandang nangyayari doon nung panahon na yon. At ngayon ay marami ang mga nagrarally doon sa lugar ng Metro Manila, especially kanina kung sinutunghayan nyo yung mga balita sa Luneta at ngayong ang 2:00 ay ginagawa ito sa EDSA. Marami sa ating mga kababayan ang nagrarally para ipahayag ang kanilang pagkagalit, ang paninibugho dahil sa mga matinding korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Dito pa rin, gaya na nga lagi nababanggit, dito pa rin tayo sa hearing na nakikita natin doon sa kapulungan ng Senado. Last week, nakita, kung nanonood kayo, hindi ako nanood, nakita ko lang sa mga reel o doon sa Facebook, ay talaga namang magagalit kayo dahil walang habas na pagsisinungaling ang maraming ini-interview doon. Hindi mo ma-imagine na kayang-kaya nila ang ganong pagsasalita ng hindi totoo. At tunay na nakakapanlumo yan ang makita sa maraming opisyal ng ating gobyerno. Noon, ang plunder, kung di ako nagkakamali, ay pag 50 million lang. Pero ngayon, billion na ang pinag-uusapan. At you can just imagine how wicked itong mga taong ito na gumagawa ng katiwalian ito. Tila wala na silang takot dito sa paggawa ng mga katiwaliang ito. At dito nga, inaasahan ng ating mamamayan na pagkatapos either sa rally mamaya or maging dun sa mga pagdinig ay magkaroon ng makita na lumabas na ang katotohanan. Yung mga may sala na gumawa ng katiwalian ay maparusahan at sila ay managot sa ating batas. Ngunit kung ito man ay mangyayari o hindi, ay napakalaking katanungan. Dahil alam natin, siguro sa mga bata dito, kaunti pa lang ang naranasan nyo, kami ng mga nasa passing generation, ilang presidente na nilampasan namin, napakaraming hearing na nangyari, pero walang malalaking isa o bihirang-bihira na malalaki o sa mataas na opisyal ang napapanagot. At yan ang napakalungkot na kasaysayan ng ating bansa. Nandun ang paghahagad na marinig at makita ang katotohanan, ngunit tila napakailap nitong katotohanan to. Sa larangan naman ng pagpapahayag ng salita ng Diyos, pagdating sa katotohanan, yan nga ang makikita natin sa pag-iebanghelyo ni na Apostol Pablo at ng kasama niya sila Bernabe doon sa Antioch sa Pisidia. Sa gitna ng kasigasigan nila na mangaral ng salita ni Kristo, at maranasan maging ang mga pagtutol at paglaban dito ay marami ang naghahangad na marinig ang salita ng Diyos. Ito ay para maihayag ng malinaw ang katotohanan ng Ebanghelyo ni Kristo. At yan ang makikita natin sa ating babasahin ng mga talata ngayong hapon. Kaya dyan, samahan niyo po ako muli sa aklat po ng mga Gawa, Kabanata 13. Ang ating pong sentro ngayong hapon ng ating mensahe ay mga talatang 42 hanggang 44. Ngunit magsimula po nating basahin mula sa talata 4 na po. Acts 13 verses 40 to 44, though our focus verses will only be verses 42 to 44. Acts 13:40. Ito po sinasabi ng salita
salita ng Diyos. Kaya nga mag-ingat kayo, baka dumating sa inyo ang sinabi ng mga propeta. Tingnan ninyo, mga mapanlibak, manggilalas kayo at mapahamak, sapagkat ako'y gumagawa ng isang gawa sa inyong mga araw, isang gawang sa anumang paraay hindi nyo paniniwalaan kung sabihin sa inyo ng sinuman. Verse 42, at sa pag-alis ni Pablo at Bernabe, nakiusap ang mga tao na ang mga bagay na ito ay muling sabihin sa kanila sa susunod na Sabath. Nang matapos ang pulong sa sinagoga, marami sa mga Hudyo at masisipag na kabanalan na naging Hudyo ay sumunod kina Pablo at Bernabe na nagsasalita at humikayat sa kanila na magpatuloy sa biyaya ng Diyos. Nang sumunod na Sabat ay nagtipon ang halos buong lungsod upang pakinggan ang salita ng Diyos. Ito po ang pinagpalang salita ng ating Panginoon. Sa binasa nga natin ito ay malinaw na marami sa mga tao doon sa Antioch ang nasabik na marinig ang pagpapahayag ng Ebanghelyo. Hindi binanggit sa mga talatang ito kung marami ang mga naligtas o mga sumunod doon sa mga pagpapahayag nila Apostol Pablo, dahil karamihan doon, natutunan natin yan, ay mga tumutol. Sila ay mga lubaban. Ngunit hindi rin naman makakaila na meron din naman sa mga ito ang mga naniniwala o nagtitiwala doon sa kapahayagan ng Ebanghelyo ni Pablo. Yan nga ang natutunan natin sa dalawang nakaraang mensahe patungkol sa seryeng itong pagsulong ng Ebanghelyo. Sa gitna ng kasigasigan ni Apostol Pablo na unang-unang ipahayag ang katauhan ng Panginoong Hesukristo bilang katuparan ng kautusan, bilang tanging Diyos at tagapagligtas, ay naandun pa rin ang karamihan na lumalaban, na tumatanggi sa Ebanghelyo. Kaya sila ay napilitang ibaling ang kanilang mga atensyon sa hentil. Gayunpaman, hindi sila pinanghinaan ng loob dahil inaasahan na nila ang paglaban ng mga makikinig na ito. Yan nga, sa verse 40, despite the warning, the stern warning, ay alam na may lalaban talaga at maging mga malaking balakid na kanilang harapin sa kanilang paghayo. At malinaw nga, ang kanilang pangangaral ay hindi nasayang dahil yung mga nakarinig ay, gaya na basa natin, pinakiusapan pa sila na matuloy na mangaral doon sa kanilang sinagoga. Kung titignan natin, doon sa English version, yung translation, ang original word is begged, from the Greek word parakleo. Alam natin, pag sinabing beg, they pleaded, nagmakaawa, nagsumamo. Yon ang kanilang panawagan kila Pablo at papakita na matindi ang kanilang pagsusumamo na madinig ang pangangaral ng salita ng Diyos. Yan nga ang nangyari sa tunay na kinakausap o inaabot ng salita ng Diyos. Sila ay magiging mapaghanap sa salita ni Kristo dahil alam nilang kinakailangan nila ito. Kaya sa ngayong hapon, ito ang simpleng mensahe na nais kong ibigay sa inyo. Ang salita ni Kristo ang pangunahing kinasasabikan ng naligtas na makasalanan tuwing araw ng panambahan. Muli, ang salita ni Kristo ang pangunahing kinasasabikan ng naligtas na makasalanan tuwing araw ng panambahan. Doon nga sa mga nakiusap kina Pablo at Bernabe na magpatuloy sa pangangaral ng Ebanghelyo sa susunod na linggo o kung tawagin nila ay Sabat, ito ay kinabibilangan ng mga Hudyo at ng mga proselytes. Pag sinabing proselytes, ito yung mga hentil. Dati mga pagano itong mga ito, ngunit in-embrace na nila ang Judaismo nung panahon na iyon. At doon sa verse 44 na ating binasa, ay malinaw na sinabi na halos buong lungsod ng Antioch. I try to research kung gaano karami yung taong yon, pero wala akong makitang data. But imagine kung isang siyudad, kasi medyo sikat na yung Antioch. Kung tingnan niyo yung geography, it's in modern day Turkey.
siya ay nasa eastern part lang ng Ephesus. Kung Ephesus ay sikat na lugar na yon at siya ay nasa silangang bahagi lamang ng Ephesus, you can imagine the population ng mga taong yon. At gaya na nga sinabi, doon sa ating binasa, halos buong lungsod ng mga tao ay dumalo doon sa sinagoga para madinig ang pangangaral ng Ebanghelyo. Kung pamilyar tayo sa preparation din ng mga Hudyo para sa kanilang panambahan, nung panahon na yon, masasabi natin sila ay very elaborate. May mga ilang ritual silang ginagawa, gaya na sa umaga, kailangan nilang manalangin ng very specific prayer at may mga damit pa sila na kailangang suotin bago sila makapasok sa sinagoga, para sila ay makapanambahan. Kailangan nilang gawin ang mga ito para sa kanilang tinatawag na ritual purity bago sila humarap o sumamba sa Diyos. So, madalit salita, sila ay masusing naghahanda para sa araw ng panambahan. At doon nga sa panambahan ay malinaw na ninanais na marinig ang kapahayagan ng katuruan ng Diyos. Ayan, ang malinaw na binasa natin from verse 42 hanggang sa verse 44. At dito nga malinaw, may dalawang anyo ng paghanda para sa panambahan patungkol sa pakikinig ng Ebanghelyo. Again, may dalawang anyo ng paghahanda sa panambahan patungkol sa papapahayag ng Ebanghelyo ang pwede nating makita. Una, pinaghahandaan ng tagapakinig. Pinaghahandaan ng tagapakinig. At ang pangalawa, pinagsusumikapan ng mangangaral. Pinagsusumikapan ng mangangaral. Doon nga, gaya ng binanggit natin, naghahanda ang mga tagapakinig. Nakita natin ang naisin o kasabikan nila nitong mga mananamba na madinig ang salitang ipapangaral ni Pablo. Napakalinaw niyan, bagamat hindi nangangahulugan na ang lahat ng mga ito ay tunay na mananampalataya. Bagamat karamihan dito ay mga Hudyo, gaya ng binanggit ko kanina, ay meron nga ding mga hentil, mga proselyte, Gentiles. So, ibig sabihin, ang mga taong ito ay naniniwala sa Diyos. Hindi lang malinaw pa sa kanila si Kristo. At maaring meron o marami na din sa mga taong ito ang nakarinig ng Ebanghelyo. Tandaan natin, nung nangyari yung panahong ito, kasi pag tinignan yung geography, mga naunang pamamahayag ng Ebanghelyo nung panahon na ng mga apostol ay doon sa Jerusalem. It was about 12 to 13 years ang lumampas na bago sila Pablo ay nagpahayag ng Ebanghelyo sa lugar ng Antioch. So, ibig sabihin, maaring nakarating na ang Ebanghelyo noon, maaring nung panahon pa ng Panginoong Jesus, ay meron ng nagawi doon at narinig na ang Ebanghelyo. So, hindi nakakapagtaka na meron na talaga mismong narinig ang patungkol sa Ebanghelyo ni Kristo. Kaya nung marinig nila ito, ay nandun na lamang ang kanilang pananabik o yung curiosity. Alam natin kung gaano makapangyarihan o katalas ang salita ng Diyos. Kung narinig na nila noon, bagamat hindi pa ganun kalinaw, ay pwede na itong mangusap sa mga nakarinig. Yan nga ang sinasabi ng salita ng Panginoon, na ang salita ng Diyos ay tumatagos hanggang sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at ng utak sa buto at may kakayahang kumilala ng mga pag-iisip at sa mga hari ng puso. Yan ang sinasabi ng Hebrews 4 verse 12. How the Word of God is a double-edged sword na kaya niyang saliksikin ng diwa ng tao ang pinakaibuturan ng puso. Ganun katalas ang salita ng Panginoon. It's how incisive the Lord's Word is, God's Word is. Kaya nga maging doon sa Roma 1:16, anong sinabi doon? Ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. So malinaw, kala ng mga Israelita noon, ng mga Hudyo, sila lang ang niligtas ng Panginoon, ngunit ang mga Hentil
ay naliligtas na rin. Maaring ang ebanghelyo ay bago sa kanila, ngunit para marinig ito, lalo na mula sa dating pariseyo na si Pablo, ay baka lalo pang nadagdagan ang kanilang curiosity. Kaya anong ginawa nila? Naghahanda sila para sa susunod na Sabat. Ganun na lang sila ka-intent para marinig ang gospel. So anong sinasabi nito? Gaya ng sinabi ko kanina, maaring may mga naligtas na nung mga panahon na yon at sila ngayon ay nasasabik sa ebanghelyo. So sinasabi nito, ang isang naligtas kay Kristo ay naghahangad na marinig ang kanyang katuruan tuwing panambahan. Ang isang naligtas kay Kristo ay naghahangad na marinig ang kanyang katuruan tuwing panambahan. Ito ay kanyang ninanais para sa kanyang kalinawan. Alam niya sa kanyang pagiging makasalanan ay nandoon ang kapatawaran na nakalaan mula kay Jesus. Kaya nga naging masidhi ang kanilang pananabik dahil alam nila ay doon sila makakakuha ng kapayapaan. Alam natin, nung lugar na yon, yung Ephesus, di pa naman alam natin nangyayari sa history, di ba? Yung mga riot doon, even sa Jerusalem, everything. Pero alam nila, sa Ebanghelyo ni Kristo may kapayapaan. Yan ang sinasabi sa Isaiah 26:3. Anong sinasabi doon? Iyong iingatan siya sa ganap na kapayapaan na ang pag-iisip ay nananatili sa iyo sapagkat siya ay nagtitiwala sa iyo. So napakalinaw. Itong mga makasalanan na ito, maaring sila ay may pinagdadaanan, napakarami nila, pero nakita nila yung ebanghelyo ay makakakuha sila ng kapayapaan. Kaya ganun na lamang ang pananabik nila ng mga taong yon na abangan sa susunod na Sabat. At maaring tinatanong pa rin nila, dahil bago pa nga lang sa kanila, siguro sabi nila, ano kaya itong ebanghelyong ito na sinasabi ni Pablo? Ano kaya ang may tutulong nito sa akin bilang isang makasalanan? Maaring sa daming ritual na nire-require o hinahanap sa kanila ng Judaismo, ay namamangha sila sa kasimplihan ng ebanghelyo. Kaya ganun na lamang kanilang pananabik na madinig muli ito para magkaroon sila ng kalinawan kung ano ang lalim at katotohanan ng ebanghelyong ito. Ilang beses na natin narinig paulit-ulit, ang ebanghelyo ni Kristo ang pinakasentro ng ating panambahan. Hindi tayo nagpupunta rito para lang sa ating pakiramdam. Hindi lang para makita natin yung mga kapatid, bagamat hindi masama yung mga yon. Ngunit ang ebanghelyo ang pinakasentro. Sa ebanghelyo natin nakikita o nasisilayan ang kagandahan ng Diyos dahil ito ay nagpapanariwa sa ating kaluluwa, nagpapatalino sa ating kaalaman, nagpapagalak sa ating mga puso, nagpapaliwanag sa ating mga mata, at marami pang iba. Yan nga sinasabi doon sa Psalm 19 verse 7. Kaya dito sa mga katangiang ito, ay dapat naisin natin ang salita ni Kristo dahil siya ay mas matamis kaysa sa pulot at mas maganda kaysa sa ginto. Ganyan dapat ang saloobin ng isang mananampalataya. Dapat mong naisin na marinig ang ebanghelyo ng Diyos tuwing nandito tayo, tuwing linggo. Kilala natin ang mga Puritans. They are distinct dahil sa kanilang pamumuhay. Ganun sila kaseryoso sa ebanghelyo. Isa sa pinakatanyag sa kanila si Jeremiah Burroughs. Siya ay non-conformist at dahil nga doon sa kanyang pagiging non-conformist ay hindi niya natapos sa kanyang pag-aaral sa Cambridge. At marami siyang sinulat na aklat. At ang isa nga dito yung gospel worship. At itong sinabi niya doon sa isang aspeto patungkol doon sa, ito babasahin ko lang sa wikang Ingles, the importance of preparing for worship. Sabi nga niya, as God is great that we draw near to,
So the duties of God's worship are great duties. They are the greatest things that do concern us in this world. And it is a sign of a very carnal heart to slight the duties of God's worship, to make account of them as little matters. My brethren, I beseech you, learn this lesson this morning, to account the duties of God's worship great matters. They are the greatest things that do concern you here in this world. For they are the homage that you tender up to the high God, as you heard, and those things wherein God communicates himself in his choice mercies, now being such great matters, there is cause that we should prepare. So na malinaw ang sinasabi ni Boros. Napakataas natin dapat tingnan ang pagtatangi sa salita ng Diyos. Ngunit nakakalungkot, marami na binabaliwala, minamaliit ang salita ni Kristo tuwing pumupunta rito, tuwing araw ng linggo. Hindi lang sa ating iglesia, hindi natin may kakaila na nangyayari yan sa ating kalagitnaan. At marami pang iglesia na nakita natin kung saan nangyayari ang hindi pagtatangi sa salita ng Diyos. Hindi sila naghahanda. So napakagandang paaralan to ni Boros. Maaring nangingibabaw pa rin sa atin tuwing araw ng linggo ang mga makalupang alalahanin. Bagamat sila ay hindi masama, ngunit paano natin tinatangi ang ebanghelyo? Baka sa iyo nga ay isang mabigat na pasanin ng pagdalo sa araw ng panambahan. At kung nakarating ka man sa lugar na ito, ay maaring nandito nga ang iyong physical na pangangatawan, ngunit ang diwa at puso mo ay lampas sa bubong nitong lugar na panambahang ito. Nagliliwaliw at wala ang iyong diwa at puso sa salita ni Kristo. Baka wala na sa interest mo ang pakikinig ng mensahe dahil sa tingin mo ay alam mo na ang ilalahad nito dahil sa paulit-ulit na beses mo nang narinig ang kaparehong tema o mensahe. Ngunit tandaan mo kapatid, niloob ng Diyos na nandito ka ngayong hapon, nandito ka kaninang umaga o maaring sa susunod na linggo na nandito ka dahil may dahilan para marinig mo ang ebanghelyo. Baka akala mo lang ay tunay na tumugon ka na dito, ngunit baka sa totoo ay akala mo lamang yon. Baka katulad ka noong mga naging curious sa salita ng Diyos, ngunit sa kalaunan ay tumanggi din at lumaban pa. Yan ang napakalungkot na pwede mangyari sa nakadinig ng ebanghelyo. Ang pinalampas ito. Kaya ang hamon ko sa iyo, kapatid, kamustahin mo ang pagtrato mo sa salita ni Kristo. Kung meron ka pang saloobin ng kauhawan at kagutuman dito. Kamustahin mo ang pagtrato mo sa salita ni Kristo kung meron ka pang saloobin ng kauhawan at kagutuman dito. Hindi mauubusan ng mundo ng mga tumatalikod at lumalaban sa ebanghelyo at nawa ay hindi ka maging kabilang sa mga taong ito. Marami na tayong nasilayan ng mga tao na tumalikod. Hindi sinasabing nawawala ang kaligtasan. At alam natin, sila ay lumabas na hindi totoong ligtas. Sila ay apostate. Narinig na natin si Joshua Harris many times, di ba? Ang pamosong sumulat ng I Kissed Dating Goodbye noong 1997. It was a blockbuster book, sold more than 1.2 million. And after that, sumulat pa siya ng ibang mga aklat. But in 2019, he announced his divorce, his separation doon sa kanyang asawa. And immediately after that, he declared he no longer is a follower of Christ. So yun, malinaw. Bakit? Dahil nawala ang kanyang kauhawan at kagutuman sa salita ng Diyos. Kaya nauwi sa apostasy. Akala niya, alam niya na
ang ebanghelyo, yun pala hindi totoo. Kaya nang makita ni na Pablo na ang mga tao ay inaabangan ng muli nilang pangangaral ng salita sa susunod na Sabat, daman niya ang responsibilidad para lalo niyang mailahad na may buong kalinawan si Jesucristo bilang tanging Diyos at tagapagligtas. At diyan nga nauwi na pinagsumikapan niya bilang mangangaral ang pagpapahayag ng ebanghelyo. Doon sa verse 43, gaya na binanggit ko kanina, nakita niya, people were begging. They were pleading. So pag ang isang tao ay namamalimos, nagmamakaawa na marinig ang ebanghelyo, nagpapakita ito ng kasalatan o kawalan maari ng totoong kaligtasan. Dahil hindi malinaw sa kanilang ebanghelyo. At yun ang nagbugso kay Pablo na kailangan paghandaan ko ang pangangaral ng ebanghelyo. Ito ay naging malaking motivasyon sa kanya, sa mga kasama niya. Bagamat gaya na nabanggit ko, meron ng mga unang tumanggi at meron pang mga lumalaban, lalo ng mga Hudyo, kasama nun ng mga Hentil, ngunit daman ni Pablo ang bigat ng mga pangangailangan ng mga kaluluwang ito. Dahil alam din natin, mahigpit ang pagkapit nila sa Judaismo. Yun nga yung nabasa natin sa mga unang talata, naniniwala sila that they are special race of people because they receive the oracles of God, but in fact, hindi nila alam na natupad na ang salita ng Diyos kay Kristo. Kaya ganun na lamang ang pagpapatuloy niya at ng kanyang mga kasama para mag-ebanghelyo. So anong sinasabi nito sa atin? Ang ebanghelyo ni Kristo ay masusi at pinagpapagalang ihanda ng tapat na mangangaral. Ang ebanghelyo ni Kristo ay masusi, ang pangangaral nito ay masusi at pinagpapagalang ihanda ng tapat na mangangaral. Para kay Pablo, mas mahalaga na tama at malinaw ang mga sangkap na salita ni Kristo na kanyang ipapakain sa mga makikinig. Hindi priority sa kanya ang kaalwanan ng kanyang pakiramdam o kagaangan ng sitwasyon. Kaya para sa kanya, dapat paghirapan o pagpagalan at bigyan ng buong atensyon ang paghahanda ng mensaheng ipapakain sa mga tupa. Di ba kung natatandaan nyo doon sa John 21 verses 15 to 17, nung tinanong ng Panginoong Hesus si Pedro, 3 beses anong sinabi? Peter, do you love me? Feed my flock. Tend my sheep. Feed my flock. That's how the Lord regards the flock. Kaya nga pag sabing feed, yun yung salita ng Diyos. At kahit may sasalungat, ay naniniwala siya na meron at merong tatanggap sa ebanghelyo ni Jesus. Hindi sinasabi na dahil sa sariling kakayanan ni Pablo ay tatanggap ang mga makakarinig, ngunit may tungkulin siya na dapat gampanan bilang alagad ni Kristo. Na kahit Hudyo man o Hentil ay walang pipiliin ang ebanghelyo. Para sa kanya, ang mga ito ay mga kaluluwang makasalanan na dapat maabot para sa totoong kaligtasan. Ganun na lang ang pagpapagal ni Pablo. Kaya kahit sa gitna ng mga persecution, siya ay nakibagay sa mga taong ito. Di ba natutunan nga natin yan sa unang Korinto, talata 22, 1 Corinthians 9:22, anong sinabi niya doon? Sa lahat ng mga bagay ay nakibagay ako sa lahat ng mga tao upang sa lahat ng mga paraan ay makapagligtas ako ng ilan. Kukunti lang ang kanyang ninanais. Alam natin, isang kaluluwa na maagaw sa mga kamay ng diablo, ng kaaway, nagbubunyi ang buong kalangitan. Ngunit tayo ay mga bunga ng pagpapagal.
ng mga apostol na ito. Hindi lang iilan. Madami na. Alam natin na ang Antioch, gaya na binanggit ko kanina, na malapit sa Ephesus, ay puno ng Hellenistic teaching. No? Malakas ang impluensya ng Hellenistic culture or ng pagan teachings doon, kaya nandoon ang panganib na ma-impluensya ng mga taong ito ng mga teachings na ito. Nakita natin yan sa Ephesus. At sabayan pa nga ng mga nakasanayang katuruan ng mga Hudyo, ay lalo pa nagiging delikado ang estado ng mga kaluluwa ng mga taong ito. Kaya gano'n na lamang si Pablo, gano'n siya kasigasig, gano'n siya kaseryoso. Again, balikan natin ang mga Puritans. Sabi nga, ang mga Puritans, tulad ng unang simbahan, ano ang kanilang kinatatakutan? Ang kinatatakutan nila ay hindi ang martyrdom, kundi ang maling pananampalataya dahil sa maling katuruan. They are not afraid to die. Pero mas takot sila na lumaganap ang maling katuruan. Naniniwala sila na ang maling pananampalataya ay magpapahamak sa mga tao na mauwi sa pagkawala nila sa walang hanggan. Ibig sabihin, they will be damned in eternity. Hindi lang sila naniniwala base sa intelektual na pagkaunawa lang nila. Yan yung sinabi ko kanina. Naramdaman nila na ito nang malalim. Ito ay isang katotohanan na kanilang pamumuhay. Para sa mga Puritans, kung hindi tayo handa at handang magbuwis ng ating buhay para sa katotohanan ng Diyos, hindi lamang ang Diyos ang sinisiraan ng puri, kundi ang buhay ng walang hanggan ng mga tao ay nasa panganib. Ganon sila kaseryoso. Maaring tayo ay hindi tayo aabot sa point of martyrdom. God forbid. Narinig na natin yan maraming beses. Ngunit, ano ang diwa natin sa mga kaluluwang naglipa na kung ang mga narinig nila ay hindi maayos na katuruan? Ganyan kasi di ang kanilang pagtrato. Kaya napakahalagang paalala nito sa aming mga mensahero o mga mangangaral ng salita ni Kristo. Kailangan isipin natin ng kapakanan ng mga kaluluwang madinig ang totoong ebanghelyo. Walang puwang, katamaran at kagaanan para ihanda ang pagkain para sa mga kaluluwang nangungulila sa kaligtasan sa kasalanan. Ang malamyang paghahanda nito ay maaring mauwi sa kapahamakan ng mga kaluluwang ipinagkatiwala sa atin. Kaya, nakita natin kung gaano kasidi sila Pablo na ipangaral yon doon sa Antioch. Kaya ito ang hamon ko sa inyo. Dalawa ang hamon na ito. Sa mangangaral na katulad ko sa amin, at doon maaaring may mga nakikinig na mangangaral sa ating ngayong hapon, maging sa ating lahat. Sa aming mangangaral, itong hamon. Palagian kang magsumamo sa Diyos, nagawaran ka ng disiplina sa masusing paghahanda ng mensahe ni Kristo. Uulitin ko, palagian kang magsumamo sa Diyos, nagawaran ka ng disiplina sa masusing paghahanda ng mensahe ni Kristo. At para naman sa inyong tagapakinig, itong hamon ko, pasalamatan at ipanalangin mo ang mga mensahero para sila ay tunay na maging kagamit-gamit sa pag-iebanghelyo. Pasalamatan at ipanalangin mo ang mga mensahero para sila ay tunay na maging kagamit-gamit sa pag-iebanghelyo. Maaring ikaw ay nakikinabang sa iyong mga naririnig, ngunit hindi mo alintana ang hirap at pagal na kailangan pagdaanan ng mga mangangaral. Gaya ni na Pablo, ang mga mangangaral ay maraming kahinaan din. Kailangan makipagbuno sa kasalanan at umasa sa biyaya ni Kristo upang magawaran kami ng disiplina at kakayanan
na ihanda ang mensahe na kakailanganin ng inyong kaluluwa para mapunan ang kauhawan at kagutuman. At bilang tagapakinig ay may tungkulin din kayo na magpahayag ng Ebanghelyo. Ng beses nating paulit-ulit narinig yan. In-emphasize ko yan last week. Kung sinasabi mong miyembro ka ng Grace Baptist Church, ang pinagmamalaki o inihahayag ng iglesyang ito ay tapat sa mandato. At ano ang unang mandato? Ipahayag ang Ebanghelyo. Meron tayong tungkulin, mga kapatid. No? Hindi mo kailangan maging preacher. Hindi mo kailangan maging pastor. At gaya ni Pablo, tingnan mo ang mga kaluluwang nangangailangan ng kaligtasan. Sa simpleng paraan, pwede kang mag-ebanghelyo. Ganun ang ginawa ni Pablo. At para sa inyo dito, na wala pa kay Kristo, tingnan mo kung gaano kaganda ang ebanghelyo. Pinagsusumikapan, kinauuhawan, kinagugutuman, kahit na mga naligtas na. Ikaw mananatili kang wala. Nandun ka sa disyerto, wala kang pag-asa. Wala kami sa posisyon para ikaw ay kondenahin. Ngunit, huwag mong intayin na lisanin ka ng Diyos. Gaya ng ginawa, gaya ng inutos niya kina Pablo, na lisanin yung mga Hudyo na tinatanghihan ng Ebanghelyo. Napakaganda ng salita ng Diyos. Kilala natin si Dr. Lloyd Jones, Martin Lloyd Jones. Sinasabi nga, paborito ka katuloy si Dr. Lloyd Jones, kahit mahaba yung kanyang mga sinulat, pero napakaganda. He was considered probably the greatest preacher in the 20th century. Maraming magagaling siyempre ng mga preachers, pero siya ay maraming sinulat na aklat, at ang isa rito na ginagamit namin, kaming mga ngaral ng salita, ay yung preaching and preachers. At babasahin ko ang magandang sinabi nito patungkol sa pangangaral ng salita ng Diyos. What about the people? They sense it at once. They can tell the difference immediately. They are gripped. They become serious. They are convicted. They are moved. They are humbled. Some are convicted of sin. Others are lifted up to the heavens. Anything may happen to any one of them. They know at once that something quite unusual and exceptional is happening. As a result, they begin to delight in the things of God, and they want more and more teaching. Yan ang nangyayari pag ang totoong ebanghelyo ay pinapahayag sa gitna ng mga tagapakinig. Sila ay lalong nagugutom. Sila ay lalong nananabik. Kaya tuwing ang pagpanambahan, tuwing araw ng linggo, ito ay tinuturing na napakadakilang pagpapala mula sa ating Diyos. Sa kanyang kabutihan at kadakilaan, niloob niya na magkaroon tayo ng kapahingahan pagkatapos ng 6 na araw na makikipagbuno sa makasalanang mundo. Mapalad tayo, meron tayong panahon, meron tayong araw ng pananariwa sa mga pagal nating kaluluwa, lalo na sa pagsisisi sa ating mga kasalanan. At ang dakila niyang pag-ibig at napakayamang biyaya ay lalo pang pinalilinaw sa pamamagitan ng tapat na pangangaral ng Ebanghelyo. Nawa, Kristiyano, huwag mo itong pagsawaan, bagkus lalo mong panabikan dahil sa kanyang kadakilaan. At yan nga ang magiging tema ng ating itutugon na himno ngayong hapon, dakila ang Ebanghelyo ng Diyos. Napakaganda ng himnong ito. Sinabi nga doon sa stanza number 2, aking babasahin, dakila ang ginawa ng Diyos. Sa buhay ko siya ay kumikilos, mithiin ng aking kaluluwa, kagalakang kamtan lang sa Kanya.
Ganan ang totoong sumasamba kay Kristo. Alam niya, siya ay inabot ng biyaya ng Diyos. At nandun ang kanyang kagalakan, tuwing oras niyang marinig ang pagpapahayag nito. At siya ay dinadala sa postura ng pagpupuri, pasasalamat at pagsamba. Tayo po ay magsitayo at sabay-sabayin po nating awitan ang ating Diyos ng himnong dakila ang Ebanghelyo ng Diyos. O aming dakilang Diyos at mabuting Amang nasa langit, tunay nga napakadakila ng inyong salita. Napakabuti mo dahil sa inyong napakagandang ebanghelyo. Salamat o aming Ama sa patuloy ng pagpapaalala ng aming nasilayan ngayong hapon kung saan ipinakita ni Apostol Pablo kung gaano kaganda, kung gaano dapat pinananabikan ang kapahayagan ng iyong katotohanan. Salamat po aming Diyos sa kalinawan na patuloy mong ipinamamala sa amin tuwing araw ng linggo. Nawa Panginoon na hindi kami magkasya, hindi kami makontento na tuwing araw lang ng linggo lang namin kami nagbibigay ng kaseryosohan para pakinggan ang inyong salita. Marami kaming araw na inyong binigay, naway sa araw-araw ay pagbulayan namin ito. At sa araw ng linggo ay pasasalamat ang dapat nangingibabaw sa amin, Panginoon, dahil sa pagtawid nyo sa amin sa isang linggong puno ng hamon dahil kami ay nakaharap sa makasalanang mundo. Salamat sa pagpapaalala nito, Panginoon, na tuwing ipinapahayag to, tuwing araw ng panambahan, ay may kapangyarihan itong mangusap sa mga makasalanan. Ito ay may kalinawan para makita kung gaano kasukdulan ang isang makasalanan. Ngunit nandun din ang kagandahan na mayamang biyaya na pinamamalas mo sa aming kalagitnaan. Kung paano nyo kami inabot kahit kami ay hindi karapat-dapat. Yan ang ebanghelyong tunay naming narinig. Dalangin namin, Panginoon, na ito ay laging mapanariwa sa bawat isa sa amin, sa aming mga isipan, sa aming mga puso. Maaring narinig namin ang paulit-ulit na mensahe. Ngunit alam namin na dahilan ka kung bakit mo pinapayagan mangyari ito, Panginoon. Maaring kami ay natuto lamang sa kababawan ng aming kaisipan. Ngunit maaring sa katotohanan ay hindi namin tinanggap ng totoo at ng lubos ang Panginoong Yesus bilang tanging Diyos at tagapagligtas. Huwag mo nawang loobin, Panginoon, na mangyari yon. Nawa ay hamunin kami ang bawat mananampalataya, Panginoon, na pananabikan tuwing araw ng panambahan, tuwing araw ng linggo, ang pagdalo rito sa aming lugar, na naisin na marinig ang pangangaral ng inyong salita. Hamunin kami sa aming mga kasalanan, na itigil ang mga ito, at gayon din man mapanariwa ang aming mga kaluluwa, para kami ay may kakayanan na harapin ng panibagong linggo. At salamat din, Panginoon, sa pagpapaalala sa mga mensahero, sa mga mangangaral, ang pagpapagal, ang pagsusumikap, pagsasakripisyo, pagbibigay ng oras sa masusi at maayos na pag-aaral at pangangaral nito. Nakasalalay, Panginoon, ng katotohanan, ang kaligtasan ng mga kaluluwa ng makasalanan. Huwag niyong loobin, o aming Diyos, na ang mga pinangangaral namin ay hindi ayon sa inyong ebanghelyo. At kasihan mo kami, Panginoon, gawaran niyo kami ng sapat na kalakasan, ng karunungan, ng kauhawan, at ng kagutuman upang mapuri ka namin sa pangangaral nito. Kaming hindi karapat-dapat ay inabot nyo. Kami na nagpapahayag na alagad nyo ay dapat maging totoo sa pagpapatupad ng mandato. Hindi lamang ang mga mangangaral, kundi maging ang bawat isang kabahagi ng iglesia ay tunay na magkaroon ng saloobin na bukod sa pananabikan ito,
ay magkaroon din ng saloobin sa mga kaluluwang kailangang maabot. Salamat sa buhay ni Pablo. Salamat sa inyong katotohanan, o aming Diyos. At nawa ito ay maging malinaw din sa mga taong nasa kasama namin na maaring hindi pa kumikilala sa Panginoong Hesus. Maaring alam na nila ang Ebanghelyo, ngunit hanggang sa kaisipan lamang. Dalangin namin ng inyong mayamang biyaya, Panginoon, na dalawin sila at sila man ay dumating sa punto ng pagsisisi ng kanilang kasalanan at kilalanin si Jesus bilang tanging Diyos at tagapagligtas, at maging sa kanila man ay magkaroon sila ng kagutuman at kauhawan palagi para sila ay mapuno ng inyong Ebanghelyo. Maraming salamat po, Panginoon, naway napuri ka namin sa maghapong ito sa kapahayagan ng inyong mga salita. Naway huwag niyong hayaan na pagkakataong ito na hindi kami napagpala ng mga katotohanan ito. At naway nauwi ito lahat sa kapurihan ng inyong pangalan. Ngayon sa Kanya na nakakagawa ng higit na sagana kaysa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin, sumakanya nawa ang kaluwalhatian sa Iglesia at kay Kristo Jesus sa lahat ng mga saninlahi, magpakailanman, sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen.